Ano ba naman itong Agosto ng 1945? Talagang literal na the end is near na para sa imperyo ng Hapon, pero ayaw pa rin nilang tanggapin ang katotohanan. Isipin mo, yung hukbong dagat nilang dati, parang laging naka-flex sa buong Pasipiko. Ngayon nagmistulang mga kalawating lata na lang sa ilalim ng dagat, habang yung mga hambog nilang piloto, wala nang choice kundi magkamikaze. Na sa totoo lang suicide mission na binalot lang sa magandang pangalan para hindi masyadong masakit sa bangs. Si Lolo Curtis LeMay naman hindi rin nagpaawat, ginawang uling ang mahigit 60 lungsod sa Japan gamit ang mga firebombing niya, habang ang mga tao doon nagdidildil na lang ng asin dahil sa gutom at pagkaka-blockade ng mga kalsada sa dagat. Kung titingnan mo sa mata ng isang military expert, talo na talaga ang Japan, as in game over na. Pero ang tanong ng bayan, bakit kailangan pa ng United States na mag-drop ng hindi lang isa, kundi 2 dambuhalang super weapons sa Hiroshima at Nagasaki? Hindi lang ito simpleng finishing move sa Mortal Kombat, kundi isang napakalaking laro ng chess sa politika na hanggang ngayon pinagdedebatihan pa rin ng mga marites sa kasaysayan. Ito ba talaga ay para iligtas ang milyon-milyong sundalong Amerikano sa isang madugong invasion, o ito ay isang bonggang warning shot para kay Uncle Joe Stalin ng Soviet Union para sabihing, "Hoy, ako na ang bida sa bagong era na ito"? Hihimayin natin ang mga top secret na file at mga plano sa Pentagon para makita kung anong klaseng pressure ang nagtulak kay President Harry Truman na gawin ang pinaka-controversial na desisyon sa buong ika-20 siglo. Pagdating ng Mayo 1945, wasak na ang Nazi Germany at tapos na ang rampas sa Europe, pero dito sa kabilang panig ng mundo, ang Pasipiko parang impyernong nagliliyab pa rin. Akala ng lahat madali na lang ang susunod na kabanata dahil nakatutok na ang buong puwersa ng Allies sa Japan, pero nagkamali sila dahil ang pagpapasuko sa mga Hapon mas mahirap pa yata kaysa sa pagpapamove on sa ex-mong toxic. Kahit wala na silang barko at wala na silang teritoryo, yung tinatawag nilang Bushido Spirit ginawang isang higanteng kuta ang buong bansa na hindi kayang talablan ng kahit anong psychological warfare. Ang gobyerno ng Japan na hawak ng mga militaristang matitigas ang ulo deadma lang sa Potsdam Declaration na nagsasabing sumuko na sila ng walang kondisyon. Ang mindset kasi nila, kung makakapatay sila ng sandamakmak na Amerikano kapag sumugod ang mga ito sa main islands nila, baka mapagod ang Washington at makipag-negotiate na lang ng terms na pabor sa kanila, lalo na para protektahan ang kanilang banal na emperor. Kumbaga, handa silang makipagpatayan hanggang sa huling patak ng dugo. At ito ang naging nightmare ng mga strategists sa Amerika. Para maintindihan mo ang stress ng mga general sa Amerika noong summer ng 1945, balikan natin yung nangyari sa Okinawa na nagsilbing parang trailer ng kung anong klaseng horror movie ang mangyayari kung itutuloy ang invasion sa main islands ng Japan. Mula Abril hanggang Hunyo, ang Okinawa ay naging isang madugong laboratorio kung saan ang mga Hapon hindi lumaban para manalo, kundi lumaban para lang pumatay ng maraming kaaway hanggat maaari. Gamit ang mga kuweba at mga kamikaze attacks, nakapatay sila ng mahigit 12,000 Amerikano at sumugat sa halos 40,000 pa, habang mahigit 100,000 sundalong Hapon at mga sibilyan ang naging abo. Kung ang isang malit na isla lang ganito nakadugo ang preso, paano pa kaya kung sa Kyushu at Honshu na sila dumaong? Siguradong humanitarian disaster ang labas nito para sa magkabilang panig. At ang mga report ng casualty na ito ang laging bumubungad sa almusal ni Truman na nagbigay sa kanya ng matinding sakit ng ulo at pressure mula sa Pentagon. Ang plano para sa invasion ng Japan na may codename na Operation Downfall nahahati sa 2 higanteng phase. Ang Operation Olympic na target ang Kyushu sa Nobyembre 1945 at ang Operation Coronet na target naman ang Tokyo sa tagsibol ng 1946. Nung sinimula ng mga analyst sa Pentagon ay compute ang posibleng bilang ng mga mamatay, kahit ang mga general na sanay sa giyera parang gustong mag-resign dahil sa takot. Ang estimate nila aabot sa 200,000 hanggang 1,000,000 sundalong Amerikano ang posibleng mamatay, habang sa panig naman ng Japan, kasama na ang mga sibilyang inutusan ng gobyerno na lumaban gamit lang ang mga sibat na kawayan, aabot sa milyon-milyon. Alam ni na General MacArthur at Admiral Nimitz na itong Operation Downfall parang isang higanteng meat grinder. Sa katunayan, nagpagawa na ang Amerika ng daan-daang libong Purple Heart medals bilang paghahanda sa dami ng sugatan at patay, isang nakakapangilabot na resibo na talagang madugo ang inaasahan nilang mangyari. Pagod na ang publiko sa Amerika pagkatapos ng 4 na taon ng giyera, kaya kahit anong high-tech na solusyon para matapos na ito nang hindi na kailangang dumaong naging top priority ng Washington. Pero syempre,
Hindi lang naman ang Amerika ang may plano dahil ang Imperial Japanese General Staff may sarili ring pa-surprise na tinawag nilang Ketsugo o Decisive Battle. Ang goal nila sa Ketsugo hindi para talunin ng Amerika sa dagat, kundi akitin sila papasok sa mga bundok ng Japan kung saan walang silbi ang mga tangke at eroplano ng mga Amerikano. Naghanda sila ng mahigit 10,000 eroplano para sa mga suicide missions at pinauwi ang mga elite na sundalo mula sa Manchuria para bantayan ang Kyushu. Ang mas nakakatakot pa, nagpasa sila ng batas na lahat ng lalaki mula 15 hanggang 60 taon at mga babae mula 17 hanggang 40 taon kailangang sumali sa milisya. Ang slogan nila, 100 milyong kristal na magkakabasag-basag na ang ibig sabihin mas mabuti pang mamatay ang buong bansa kaysa sumuko. Nalaman ito ng US Intelligence sa pamamagitan ng pag-decode ng mga messages nila at laking gulat nila na ang Kyushu mas maraming sundalo kaysa sa inaasahan nila. Literal na papunta sa isang higanteng bitag ang mga Amerikano kung itutuloy ang invasion. Habang ang mga general sa Pasipiko busy sa pag-aayos ng kanilang mga mapa sa mga sikretong laboratorio sa Amerika may nagaganap na scientific revolution na nakakatakot, ang Manhattan Project na pinakamalaking research program sa kasaysayan gumastos ng mahigit 2 bilyong dolyar at kumuha ng mahigit 130,000 tao. Nagsimula ito bilang pakikipagkarera sa Nazi Germany, pero nung sumuko na ang mga German, hindi pa rin tumigil ang makinarya ng Manhattan Project dahil naging isa na itong malaking investment sa politika. Kailangan patunayan ni General Leslie Groves na hindi lang itinapon sa bintana ang pera ng mga taxpayers. Ang atomic bomb hindi lang basta science project. Ito ay isang masalimuot na makina na dinisenyo para sa isang layunin, ang pakawalan ang bagsik ng mga atomo sa loob lang ng isang maliit na sandali. Noong 5:30 ng umaga ng Hulyo 16, 1945 sa gitna ng disyerto sa New Mexico, sumabog ang kauna-unahang atomic bomb na may codename na The Gadget sa ilalim ng Trinity Test. Kung hihimayin mo ang The Gadget, ito ay isang implosion type na bomba na gumagamit ng plutonium-239. May mga pampasabog sa paligid ng plutonium core na kapag pinasabog ng sabay-sabay, pipit-pitin ang core hanggang sa magkaroon ng nuclear chain reaction. Ang resulta? Isang bolang apoy na mas maliwanag pa sa 1,000 araw at isang mushroom cloud na umabot sa langit. Ang lakas nito katumbas ng 20,000 tonelada ng TNT. Si Dr. J. Robert Oppenheimer, ang father of the atomic bomb, napasipin na lang sa Hindu scripture na ngayon, ako na ang kamatayan, ang tagawasak ng mga mundo. Agad na binalitaan si Truman tungkol sa tagumpay na ito at sa wakas hawak na ng Amerika ang sandata ng mga Diyos. Nung nagkita-kita ang mga leader ng Allies sa Potsdam Conference sina Truman, Churchill at Stalin para pag-usapan ang bagong ayos ng mundo, ang atomic bomb ang naging ace card ni Truman. Nung matanggap niya ang sikretong mensahe na the baby is born, biglang nag-iba ang aura ni Truman sa table, naging mas kumpiyansa siya at mas matigas, lalo na kapag kaharap si Stalin. Na-realize ni Truman na ang bombang ito hindi lang para pasukuin ng Japan, kundi para maging panakot sa ambisyon ng Soviet Union sa Europe at Asia. Sa madaling salita, ang paggamit ng bomba para ipakita sa buong mundo na ang Amerika ang top dog pagkatapos ng giyera. Dahil sa pressure na iligtas sa mga sundalong Amerikano at ang kagustuhang kontrolin ang geopolitical na laro, nabuo na sa isip ni Truman ang desisyon, itutuloy ang paghulog ng bomba. Isang bagay na madalas makalimutan sa mga history books ang role ng Soviet Union sa lahat ng ito. Sa Yalta Conference, nangako si Stalin na sasalakay siya sa Japan 3 buwan matapos sumuko ang Germany na papatak sa simula ng Agosto 1945. Dati, gustong-gusto ng Amerika na tumulong ang mga Soviet para mabawasan ang trabaho nila, pero nung nagkaroon na sila ng atomic bomb, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Takot ang Washington na kung ang Red Army ang tatalo sa Japan, baka humingi ang Moscow ng parte sa pagkontrol sa Japan gaya ng ginawa nila sa Germany. Kaya ang atomic bomb naging parang stopwatch. Kailangang sumuko ang Japan agad-agad bago pa makarating ang mga Soviet sa Hokkaido. Ang bomba hindi lang pampatay sa Japan kundi harang din sa pag-abante ng mga komunista. Sa pagpili naman ng mga lungsod na bobombahin, may binuong target committee na hindi lang basta-basta pumili sa mapa. Gusto nila ng mga lugar na hindi pa masyadong wasak ng firebombing para makita nila ang full effect ng atomic bomb sa isang blank canvas. Kasama sa listahan ang Kyoto, Hiroshima, Yokohama, Kokura at Niigata. Pero si Henry Stimson, ang Secretary of War na mahilig sa culture, tinanggal ang Kyoto sa listahan dahil masyado itong mahalaga sa kasaysayan at relihiyon ng mga Hapon. Sabi niya,
Kung wawasakin ng Kyoto, baka habang buhay na magalit ang mga Hapon at mahirapan silang i-rebuild ang bansa pagkatapos ng giyera. Dahil sa desisyong ito ni Stimson, naligtas ang milyon-milyong tao sa Kyoto mula sa nuclear disaster. Nung matanggal ang Kyoto, ang Hiroshima ang naging target number 1. Kung titingnan mo ang mapa ng Hiroshima, perfect siya para sa ganitong klaseng destruction dahil napapaligiran ito ng mga burol na magre-reflect ng shockwave pabalik sa sentro ng lungsod. Bukod doon, ang Hiroshima ang headquarters ng 2nd General Army ng Japan na nagbabantay sa Southern Japan at isa rin itong mahalagang port at military storage area. Pero ang totoo, ang Hiroshima ay halo-halong mga factory at mga bahay na gawa sa kahoy kung saan nakatira ang maraming sibilyan. Ang goal ng Amerika ay hindi lang wasakin ang mga military bunker, kundi bigyan ng psychological shock ang buong Japan para mawalan na sila ng ganang lumaban. Gusto nila ng isang demonstration of destruction na kahit ang pinakapanatikong general ay mapapaisip kung itutuloy pa ba ang laban. Ang bombang inilaan para sa Hiroshima ay may codename na Little Boy. Hindi ito gaya ng The Gadget na komplikado. Ang Little Boy ay parang isang higanteng baril sa loob. May isang piraso ng uranium-235 na parang bala na ipuputok sa isa pang piraso ng uranium-235 para magkaroon ng nuclear explosion. Sobrang sigurado ang mga scientists sa design na ito na hindi na nila kailangang itest pa bago gamitin. Ang mahirap lang ang paggawa ng sapat na uranium-235 dahil sobrang mahal at matagal itong gawin. Noong Agosto 6, 1945, isinakay ang 4 na toneladang bomba sa B-29 na bomber na Enola Gay at lumipad patungo sa tadhana ng Hiroshima. Eksaktong alas 8:15 ng umaga, hinulog ng Enola Gay ang Little Boy mula sa taas na 31,000 talampakan. Pagkatapos ng 43 segundong pagbagsak, sumabog ang bomba sa taas na 1,900 talampakan ang height na kinalkula para makuha ang maximum na pinsala. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa langit at sa mismong epicenter, ang init umabot sa libu-libong degrees Celsius na nagpa-evaporate sa lahat ng bagay, pati na sa mga tao na naging anino na lang sa mga bato. Ang shockwave nyanig ang buong lungsod at pinatag ang lahat sa loob ng 1 milya. Libo-libo ang namatay sa isang iglap at ang sumunod na firestorm tinupok ang lahat ng natitira habang ang mushroom cloud umabot sa ulap. Sa unang pagkakataon, isang bomba lang ang gumawa ng pinsala na dati kailangan ng libo-libong eroplano. Sa Tokyo naman, nung una hindi sila makapaniwala sa nangyari dahil naputol ang lahat ng linya ng komunikasyon sa Hiroshima. Nung may mga report na tungkol sa isang bagong klaseng bomba, nagpadala ang mga militar ng mga scientists para tignan ang sitwasyon at doon nila napatunayan na nagawa nga ng Amerika ang atomic bomb. Pero imbes na sumuko agad, ang mga matitigas ng ulo sa gobyerno umasa pa rin na baka 1 o 2 lang ang bomba ng Amerika at mahihirapan silang gumawa pa ng bago. Akala nila kaya pa nilang tiisin ang ilang pang atake para lang matuloy ang Ketsugo. Ang maling akala na ito ang nagbukas ng pinto para sa pangalawang trahedya dahil walang natanggap na surrender signal ang Washington, kaya tuloy ang nuclear machinery ng Amerika. Habang hilo pa ang Japan sa nangyari sa Hiroshima, dumating ang isa pang dagok pero mula naman sa hilaga. Gaya ng pangako ni Stalin noong madaling araw ng Agosto 9, 1945, mahigit 1.5 milyong sundalong Soviet ang sumugod sa Manchuria. Ang August Storm Operation na ito parang isang higanteng pison na nagiling sa mga sundalong Hapon doon. Dito na naglaho ang huling pag-asa ng Japan na gamitin ng Moscow bilang mediator para sa isang peace deal. Ngayon, ang Japan nasa pagitan na ng 2 dambuhala, ang atomic bomb ng Amerika sa langit at ang mga tangke ng Soviet sa lupa. Mas takot pa ang mga lider ng Japan na masakop sila ng mga komunista kaysa sa mismong atomic bomb dahil alam nilang mawawala ang kanilang emperor at ang kanilang kultura sa ilalim ng Soviet Union. Sa araw ding iyon, Agosto 9, nagpasya ang Amerika na ihulog ang pangalawang bomba para tuluyan ng tapusin ang usapan. Ang original na target ang lungsod ng Kokura, pero nung dumating ang B-29 na boxcar, masyadong maulap at mausok kaya hindi makita ang target. Dahil paubos na ang gasolina, lumipat sila sa secondary target, ang Nagasaki. Ang Nagasaki isang malaking port at center ng shipbuilding ng Mitsubishi, pero dahil maburol ang lugar na ito, hindi naging kasing lawak ng sa Hiroshima ang pinsala dahil ang mga bundok nagsilbing harang sa shockwave. Pero kahit na ganon, ang nangyari sa Urakami Valley isa pa ring malaking bangungot. Ang bombang hinulog sa Nagasaki may codename na Fat Man. Ito ay isang implosion type na bomba na katulad ng The Gadget at gumagamit ng plutonium-239
Ang design nito ay parang isang malaking itlog na puno ng mga pampasabog na nakatutok sa gitna para pitpitin ang plutonium core. Mas malakas ito kaysa sa Little Boy dahil ang lakas nito ay katumbas ng 21,000 tonelada ng TNT. Sumabog ito sa taas na 1,650 talampakan at sa isang kurap, burado ang mga factory ng Mitsubishi, mga ospital, eskwelahan at ang simbahan ng Urakami Tenshudo. Mahigit 40,000 tao ang namatay agad-agad sa tindi ng init at pressure dahil sa sunod-sunod na dagok mula sa Hiroshima, Nagasaki at sa pagsugod ng Soviet Union, tuluyan ang gumuho ang loob ng gobyerno ng Japan. Pero kahit ganoon, gusto pa rin ng mga militar na lumaban hanggang sa huli. Ang tanging nakapagpatigil sa gulo ay ang mismong emperor na si Hirohito. Sa isang meeting sa ilalim ng lupa, sinabi niya na hindi na niya kayang makita ang kanyang mga tao na naghihirap. Noong hapon ng Agosto 15, 1945, narinig ng buong Japan ang boses ng emperor sa radyo na nagsasabing sumusuko na sila. Ginamit niya mga malalalim na salita na mahirap intindihin ng ordinaryong tao, pero ang message ay malinaw, kailangang tiisin ang hindi matitiis. Dito na natapos ang World War II at ang pangarap ng Japan na maging empire habang ang Operation Downfall ay naging drawing na lang sa papel. Pagkatapos ng giyera, naging mainit na usapan kung tama ba ang paggamit ng atomic bomb. Sabi ni Stimson na Truman, ito ay para iligtas ang milyon-milyong buhay na mawawala kung nagkaroon ng invasion. Para sa kanila, ang bomba ay parang isang medical shock para patigilin ang puso ng isang baliw na makinarya ng giyera. Mas mabuti na raw na mamatay ang 200,000 kaysa milyon-milyon ang madamay. Para sa mga sundalong Amerikano na nakahanda ng sumabak sa Kyushu, ang bomba ay isang milagro mula sa langit na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makauwi ng buhay. Ito ang naging opisyal na bersyon ng kasaysayan sa Amerika sa loob ng mahabang panahon. Pero noong 1960s, lumabas sa mga revisionist historians na kinuwestiyon ang kwentong ito. Sabi nila, base sa mga declassified documents, alam na ng Amerika na talo na ang Japan at naghahanap na lang sila ng paraan para sumuko ng may dangal. Ang tanong nila, bakit kailangan pa ring bombahin? Ang sagot daw para takutin ng Soviet Union. Ang Hiroshima at Nagasaki daw hindi ang huling kabanata ng World War II, kundi ang unang opening shot ng Cold War. Gusto lang daw ipakita ng Amerika kay Stalin kung gaano sila kalakas para sumunod ito sa gusto nila sa Europe at Asia. Isang madugong mensahe para sa Kremlin, ika nga. Kung titingnan natin ng maigi, ang atomic bomb bahagi ng tinatawag na total war nung panahong yun. Wala nang pinagkaiba ang sundalo sa sibilyan noong World War II. Binomba ng Germany ang London, binomba ng Allies ang Dresden at Hamburg hanggang maging abo. Sa Japan, mahigit 100,000 tao ang namatay sa isang gabi lang nung sunugin ang Tokyo gamit ang napalm, mas marami pa kaysa sa namatay sa Hiroshima. Sa utak ng mga militar noong 1945, ang atomic bomb isa lang mas efficient na paraan ng pagpatay. Hindi pa nila ito tinitingnan bilang isang tabu gaya ng tingin natin ngayon. Para sa kanila, isa lang itong mas malaking bomba sa kanilang arsenal. Pero ang pinagkaiba ng atomic bomb sa lahat ang radiation. Dito na-realize ng mundo kung gaano katindi ang sandatang ito nung makita ang mga hibakusha o ang mga survivors. Kahit walang sugat sa labas, marami ang nakaranas ng pagkalagas ng buhok, pagdurugo ng gilagid at pagsusuka dahil sa acute radiation syndrome. Sinira ng radiation ang kanilang DNA at ang kanilang kakayahang gumawa ng dugo. Dito nabuksan ang Pandora's Box kung saan ang mismong siyensya ay naging banta sa sangkatauhan. Hindi lang lungsod ang winasak ng bomba, kundi pati na ang mismong genetic structure ng buhay. Akala ng Amerika sila lang ang may hawak ng nuclear monopoly sa loob ng 10 taon o higit pa, pero nagkamali sila. Noong 1949, sumabog ang unang atomic bomb ng Soviet Union na ang design kopya lang ng Fat Man dahil sa mga spy nila sa Manhattan Project. Dito na nagsimula ang nuclear arms race kung saan ang dalawang superpower nagparamihan ng libu-libong warheads at gumawa ng hydrogen bombs na mas malakas pa ng libu-libong beses. Ang desisyon noong 1945 lumikha ng isang Frankenstein's monster na hindi na kayang kontrolin kahit ng mismong gumawa nito. Si Harry Truman naman hindi naman talaga masamang tao. Isa lang siyang practical na leader na napunta sa mahirap na sitwasyon. Sa kanyang diary makikita ang kanyang pag-aalangan at lungkot nung malaman ang dami ng mga bata at babaeng namatay. Pinatigil pa nga niya ang paghulog ng pangatlong bomba dahil hindi na raw niya kayang pumatay pa ng maraming tao. Pero bilang Commander-in-Chief, ang priority niya ang protektahan ang kanyang bansa at mga sundalo.
Dinala niya ang bigat ng desisyong ito habang buhay ang tanging tao sa kasaysayan na nag-utos na gamitin ang nuclear weapon laban sa kapwa-tao. Isang malaking peklat ito sa konsensya ng mundo. Ang legacy ng Hiroshima at Nagasaki ay buhay pa rin sa mga alaala ng mga hibakusya. Sa kabila ng kanilang mga peklat at diskriminasyong naranasan, pinili lang maging boses ng kapayapaan sa ilalim ng slogan na No More Hiroshimas. Sila ang nagpapaalala sa atin na kapag ang siyensya nawalan ng moralidad, ang resulta purong paghihirap. Ang kanilang buhay ay isang patunay na ang nuclear war walang panalo at kailangang laging itanong ng mga susunod na henerasyon kung hanggang saan ba dapat ang limitasyon ng kapangyarihan ng militar. Dahil sa takot sa nangyari sa Japan, nabuo ang Mutually Assured Destruction o MAD Doctrine nung Cold War. Ang logic nito simple pero baliw, gumagawa tayo ng nuclear weapons para lang siguraduhin na hindi natin sila gagamitin. Dahil alam ng Amerika at Soviet Union na kapag nagpaputok ang isa, siguradong wasak din sila, nagkaroon ng isang fragile peace na nakabase sa takot. Ang mga bunkers sa ilalim ng lupa at ang mga nuclear briefcase na laging dala ng mga presidente, mga paalala na ang makinariang sinimula noong 1945, naka-standby lang hanggang ngayon. Kung ikukumpara mo ang Little Boy at Fat Man sa mga bomba ngayon, parang mga laruan lang sila. Ang mga modernong nuclear warheads gumagamit ng nuclear fusion na ang lakas sinusukat na sa megatons o milyon-milyong tonelada ng TNT. Isang submarine lang ngayon may sapat na lakas para burahin ang lahat ng malalaking lungsod sa isang bansa. Ang multo ng Hiroshima hindi nawala. Nag-evolve lang ito at nagtatago sa mga silos sa ilalim ng lupa at sa ilalim ng dagat, naghihintay lang ng isang maling kalkulasyon para muling magasik ng lagim. Kaya bakit nga ba nagdesisyon ng Amerika na mag-drop ng bomba? Hindi ito dahil sa isang rason lang, kundi dahil sa pagsasama-sama ng kasaysayan, militar at politika. Ito ay para tapusin ang madugong giyera, para pigilan ang Soviet Union, para patunayan ang halaga ng Manhattan Project at para ideklara ang kapangyarihan ng Amerika. Ang pagtingin dito sa isang anggulo lang isang malaking pagkakamali dahil ang katotohanan nasa gitna ng mga masalimot na desisyon sa gitna ng giyera. Ito ay isang gray area kung saan ang mga kalkulasyong walang puso humalo sa presyo ng panahon. Bilang mga estudyante ng kasaysayan, ang pagtingin sa mga lumang mapa at video ng Mushroom Cloud hindi lang tungkol sa tactics, kundi tungkol sa mga tanong sa ating pagkatao. Ang desisyon noong 1945 binago ang definisyon ng kapangyarihan. Ipinakita nito na ang sobrang lakas may kasamang sobrang bigat na responsibilidad. Ang mga lider ngayon nahaharap pa rin sa parehong problema. Paano mapoprotektahan ang bansa nang hindi winawasak ang mundo? Ang Hiroshima at Nagasaki hindi lang kwento ng nakaraan. Ito ay isang babala tungkol sa panganib ng maling akala at ang ilusyon na ang teknolohiya ang sagot sa lahat ng gulo. Ang World War II nagsimula sa mga kabayo at espada pero natapos sa isang nuclear flash na humati sa mismong atomo. Ang atomic bomb sa Japan ang naging madugong tuldok sa pinakamalaking giyera sa mundo pero ito rin ang naging simula ng isang era ng kaba at takot. Isang malaking paradox, ang sandatang ginawa para tapusin ang lahat ng giyera naging banta sa huling giyera ng sangkauhan. Ngayon, habang nakatayo tayo sa harap ng mga monumento sa Hiroshima Peace Park, kailangang tandaan na ang choice sa pagitan ng kapayapaan at pagkawasak wala sa mga bomba, kundi nasa ating talino at malasakit sa isa't isa. Maraming sagot ang kasaysayan sa tanong kung bakit ito ginawa, pero ang mas mahalagang tanong para sa atin paano natin masisiguro na ang mushroom cloud na yon mananatili na lang sa mga lumang litrato at hindi na muling makikita sa ating langit?